So mga kakayahan ng isang babae upang lubos kanyang kaadikan sa pag-iisip sa iyo. Yes mga kamamay, nakaka-excite tong topic na to. Ito yung mga bagay na maaari niyong gawin, i-apply sa inyong mga buhay pag-ibig, sa inyong love life. Kung sakasakaling ang isang lalaki ay parang matumal o naumay na, nakaadikan ka sa pag-iisip sa iyo. Sabi, hindi ka na niya iniisip, hindi ka na niya i-message, hindi ka na tinatawagan, hindi ka na napapansin. Hindi niya na napapansin yung ganda mo, hindi niya na napapansin yung ikaw. So, madaling sabi, parang naging low value ka na sa kanya. So, may paraan pa ba? Para muli kanyang isipin, kaadikan. Okay? Pagdating sa inyong relasyon, yes mga kamamay, may mga bagay lang kayong nakakalimutan. May mga bagay kayong ginagawa pero hindi nyo po totally matumbok eh. Hindi nyo magawa ng consistent. Okay, sa isang lalaki, kung kaya't ang isang lalaki ay hindi na nag-iisip sa inyo, hindi na kayo pinagkakapuyatan sa pag-iisip. Pero ngayon sa video ito, yan ang aking ipaliliwanag sa inyo. Isa-isa nating ipapaliwanag sa inyo yung mga dapat nyong gawin upang ang isang lalaki ay lubos pa rin ang pagiging pagka-addict sa pag-iisip nila sa inyo. So mga kamamay, isang hinihiling ko, palagi sa inyo, wala naman po itong bayad. If ever na nagugustuhan mo, yung love advice, nakaka-relate ka, na i-apply mo sa inyong mga buhay pag-ibig, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at mag-comment ka na rin dito. So kung may gusto kong ipatopic, kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, lagay mo lang yan sa comment section, babasahin ko yan. So paano mga kamamay, simulan na po natin ang topic ngayong umagang ito, para sa ganon, ma-inspired na kayo at may apply nyo na sa inyong mga buhay pag-ibig. So ano nga ba yung mga bagay na maaaring nyong gawin upang lubos nakaadikan kayo ng isang lalaki sa pag-iisip sa inyo? So ito yung unang dapat nyong gawin. So kailangan meron kayong kakayahan na hindi magparamdam ng isang buong araw. Yes mga kamamay. Kung feeling ninyo, hindi na kayo binibigyan ng atensyon, hindi na kayo naiisip ng isang lalaki. Kasi alam niyo mga kamamay, pag naiisip kayo at madalas kayong sumagi sa isipan ng isang lalaki, kasunod na yan, na i-message kayo ng mga yan. Mafe-feel ninyo talagang nandyan sila para sa inyo. Lagi silang nag-update, lagi silang nagme-message, nag-chat, minsan tumatawag pa sila. Ramdam mo talaga sa isang lalaki. Sabihin, palagi kanyang naiisip, na-addict siya sa kaisip sa iyo, pero kung kabaliktaran yan ang nangyayari, walang paramdam, kahit wrong send, wala. So, anong dapat niyong gawin? Kailangan pigilan ninyo ang inyong sarili na kayo ang huwag magparamdam. Kasi yung iba dyan, pagka nabuboring, kapag ka nalulungkot, naku, si babe, hindi nagpaparamdam. Ano kayong ginagawa na ito? Ikaw yung nauobliga na magparamdam. Paparamdam na nga ako na nga yung mag-chat, mag-text, ako na nga yung tatawag. Mali po yun mga kamamay. Kailangan pigilan ninyo ang sarili ninyo. Kailangan hindi magsimula sa inyo ang pagme-message. Kasi pag sa inyo nagsimula ang pagme-message, kayo yung maghahabol. Kayo yung nagpaparamdam, kayo yung nagbibigay ng effort. Kailangan tiisin ninyo, kayanin ninyo. Kung dati-rate, ang isang lalaki ay nagbe-message na alas 8 ng umaga, pero ngayon, bakit parang tanghali na hindi pa siya nagbe-message? Kayanin ninyo na buong araw ninyong tiisin. I-off ninyo ang cellphone, ilagay nyo sa bulsa, ilagay nyo sa locker o kung saan pa man para hindi nyo siya ma-message, para makalimutan nyo rin. Kung busy kayo, hayaan nyo. Para sa ganun, makita ng isang lalaki na hindi kayo palaging nagpaparamdam sa kanya, hindi palaging sa kanya nakafocus ang attention ninyo. Sa ganyang paraan mga kamamay, maahadik yan pag-iisip sa inyo. Pag nakita niya, naramdaman niya na, bakit parang walang message si Mahal? Ano kayang ginagawa ng babae na yon? So, sasagi ka sa kanyang isipan. Hanggang sa ma-curious na yon. Bakit hapon na hindi pa siya nagpaparamdam? Baka may nangyari ditong masama, wag naman sana. Ano kayang ginagawa nito? So, iisipin ka niya. So, siya yung magpaparamdam sa inyo. Siya yung maghahabol. At ngayon, gawin niyo yung habit araw-araw. Para sa ganon, lagi kang isipin ng isang lalaki. Sabihin mo, busy ka lang. Sabihin mo, marami ka lang tinapos. Sabihin mo, inutusan ka ni mama. Sabihin mo, pumunta ka sa ganito. Sabihin mo, naiwan mo yung cellphone mo. Sabihin mo, hindi ka makasend. Kung ano-anong sabihin mo, kamamay. Para sa ganun, ang isang lalaki ay maadik kakaisip sa inyo. Pero dinidelay nyo lang, mga kamamay, yung pagme-message. Para sa ganun, tumaas ang value ninyo. Okay? So, number 2. Kailangan meron ka ring kakayahan na hindi itigil ang pag-aayos, pag-self-improve, at pagpapasexy, mga kamamay. Ito na ang labanan ngayon. Kapag hindi ka mapag-ayos, kapag hindi ka nag-self-improve, at hindi ka nag-aalaga ng sarili mo, hinahayaan mo lang maging mataba ka, hinahayaan mo lang maging balyena ka,
Kain ka lang ng kain. Pag hindi ka nag-dieta mga kamamay, maiiwanan ka. Hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Mga lalaki ngayon, may mga visual creature kahit noon. Kung sino yung makita nilang maganda, sexy, naaakit sila eh. Ang mga lalaki nagkakaroon ng pagnanasa. Hindi man lahat, pero karamihan eh. Dati-rati siguro sabihin na natin baliw na baliw siya sa inyo. Bakit? Kasi dati nga, kahit kumain ka, lumamon ka na lumamon, hindi ka tumataba. Pero nung nagkaanak ka, hindi ko rin may paliwanag kung bakit. Siguro nagbabago ang hormones, lumaki ka, tumaba ka, na doble ang timbang mo. Tapos, igagaya mo noon na kahit kain ka ng kain, payat ka. Ngayon, kumain ka lang ng konti, baliktad eh. Kumain ka ng konti ngayon, dumodoble yung timbang mo. Kaya yung mga lalaki, nauumay din eh. Malaki ka pa sa asawa mo, malaki ka pa sa jowa mo. Hindi ka na nahiya. Masakit mang sabihin to mga kamamay, pero kailangan nyong magising sa katotohanan. Kung gusto ninyo na isipin kayo, mabaliw o maadik sa inyo sa pag-iisip ang isang lalaki, kailangan huwag kayong tumigil ng sa self-improve, ng pagpapasexy, ng pag-aayos. Para sa inyo din naman yan eh. Hindi lang para sa partner ninyo, para sa inyo din naman yan. Okay, baka mamaya high blood ka na, kain ka pa ng kain. High blood ka na, ayaw mo pang tumigil ng paglamon, nagagalit ka pa. Mga kamamay, huwag niyong hintayin na maumay sa inyo ang isang lalaki at maghanap niya ng iba. Magpa-sexy kayo. Mag-self-improve kayo. Ang sarap sa feeling nung ganun, di ba? Naghahabol yung lalaki sa inyo. Iniisip ka ng isang lalaki. Palagi kang tinatawagan, palagi nag-update sa inyo kasi feel mo yung halaga mo. Pero bakit nung tumaba ka? Pero bakit nung nalosyang ka? Nabago ng lahat. Dahil nasa inyo rin naman eh. Pinababa niyo ang value ninyo. Kaya please mga girls, malasakit lang ako. Masakit man yung mga sinasabi ko pero totoo po ito. Magising sana kayo sa katotohanan na kailangan meron kayong kakayahan na hindi itigil ang pag-aayos, pag-self-improve, at syempre ang pagpapasexy. Makakatulong po yan. So next, kailangan meron ka rin kakayahang maging independent woman na kayang tumayo mag-isa. Yes mga kamamay, mahalaga po ito ha. Hindi maaaring palagi kayong umaasa, nakadepende sa isang lalaki. Yung tipong lahat na lang hingi. Pambili nyo ng napkin, pambili nyo ng panty liner, pambili nyo ng chinchansu, pambili ninyo ng tawag dito, yung pang sa kilay, sa kanya nyo pa rin iniaasa. Mga girls, self-maintenance na lang yan. Kailangan galing niya sa sarili nyong bulsa. Kamamay nga, wala nga kaming trabaho eh. Diba? Sabi niya kasi sa akin noon, wag na akong magtrabaho sa nakukuha ng pera. Mga kamamay, dumiskarte kayo. Pwede kayong magbenta online. Pwede kayong mag-online selling. Hindi po pwedeng dahil sinabihan kayo ng isang lalaki na wag na kayong magtrabaho, dyan lang kayo sa bahay, nakatenga na kayo dyan. Luto pa minsan, hindi nyo pa magawang magluto. Naaabutan pa kayong tulog ng inyong mga partner. Galing siya sa trabaho, pagod na pagod siya pa yung magluluto. Paano kayo iisipin ng mga yan? Paano kayo pahahalagahan? Paano magiging excited ng mga yan umuwi ng bahay kung ganyan ka? Low value batugan na nangyayari. Sinabi niya yun para tulungan mo siya na kahit pa paano, kahit sa simpleng bagay, makapag-contribute ka sa inyong relasyon. Pero sinamantala niyo mga kamamay Sinamantala niyo ang pagpapahinga. Ang taba-taba mo na, ang takaw mo pang kumain, tapos iniaasa mo pa sa kanya yung mga self-maintenance mo. Which is, kailangan dapat sa inyo na nanggagaling yon. Kailangan maging independent woman kayo. Yung tipong pag nag-away kayo, hindi nyo kailangang lumapit sa kanya. Hindi mo po pwedeng ganun eh. Pag nag-away kayo, teka lang, huwag muna tayong mag-away. Hingi mo na ako pambili ng bigas, pang-ulam. Saka na lang ulit tayong mag-away kapag nabigyan mo ako. Hindi po pwedeng ganun. Ang hirap nung ganun, mga kamamay. Diba? Hindi po pwedeng parahin mo yung luha mo, yung pride mo, para lang humingi ng ganito, ganyan. Pero kung ikaw ay isang independent woman, na kaya mong kumita ng pera, na kaya mong mag-self-improve, kahit mag-isa ka, malamang sa malamang kaadikan ka sa pag-iisip ng isang lalaki kapag kaganyan. Madalas hinahabol ka ng mga yan, sapagkat kaya kang pahalagahan ng mga yan kasi meron kang pinatunayan sa sarili mo. Okay? So sana malinaw tayo dyan. Maging independent woman kayo na kayang tumayo sa sarili nyong mga paa. And last, kailangan meron din kayong kakayahan na hindi maghabol sa kanya. Ito mga kamamay, mahalaga din po ito kung gusto nyo kayo ay isipin. Kayo ay palagi niyang mamiss. Kailangan may kakayahan kayo na hindi maghabol. Babae ka man o ikaw man yung nakagawa ng kasalanan o hindi, kailangan hindi ka dapat naghahabol. Tandaan nyo, ang mga babae, kailangan hindi bumaba ang value sa isang lalaki.
Lalo na kung halimbawa, lalaki ang may gawa ng pagkakamali, lalaki ang nakagawa ng kasalanan, tapos sila pa yung may ganang hindi magparamdam. Ganyan yung mga lalaki. Mataas masyado ang pride. Pababain po ninyo. Paano pabababain ka, mamay? Ang hirap, sobrang tigas ng lalaki. Kailangan hindi kayo naghahabol. Alam niyo ba kung bakit mas tumataas ang pride ng isang lalaki? Kasi nagpapakita kayo ng kahinaan. Pag lumayo sila, pag nag-no contact rule sila, kapag tiniis nila kayo, nandiyan kayo, bubuntot-buntot para kayong mga aso eh. Sorry na babe, sorry na. Kahit ikaw yung may kasalanan, okay lang, tatanggapin pa rin kita. Huwag ganon, pagiging martir yon. Pagpapakita ng low value yun pagdating sa isang lalaki kung bakit nahabuso kayo. Kung bakit lagi kayong nasasaktan, kung bakit palagi kayong pinagtataksilan dahil ganyan kayo eh. Naghahabol kayo at hindi kayo marunong magmatigas at hindi kayo marunong magbigay ng respeto sa inyong sarili at pagpapahalaga. Alam nyo ba na kawalan ng respeto yung paghahabol? Kawalan ng respeto sa inyong sarili yung pagiging martir ninyo at pagiging marupok? Kaya please mga kamamay, kung gusto nyong isipin o kaadikan kayo ng isang lalaki sa pag-iisip sa inyo, kailangan marunong kayong magmatigas at hindi maghabol sa isang lalaki. Kahit may kasalanan kayo o wala, kailangan hindi kayo naghahabol sa isang lalaki. May kasalanan ko eh. Kailangan siguro, obligasyon ko siguro na habulin siya. Hindi pa rin. Mag-sorry kayo sa kanya, tapos. Pero hindi nyo kailangan habulin yung isang lalaki. Gagawin nilang advantage yon para alipinin kayo, para makontrol kayo ng mga yan. Kaya please, kahit anong mangyari, wag kayong maghahabol sa kahit na sino mang lalaki para bumaba ang kanilang pride sa inyo at muling makita ang inyong halaga at syempre, kaadikan kayo ng mga yan. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan nyong i-apply at gawin sa isang relasyon at sa isang lalaki upang sa ganon, kaadikan kayong isipin ng mga yan. For more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment dito. So, mga gusto mong pa-shoutout, lagyan niyo lang sa baba ang pangalan ninyo at kung taga saan kayo, kung bahala sa inyo, next video. So, paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.